Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, ngayon, dito naman tayo sa abstract. And by the way, ang tawag dito ay spatial. Ang nandito ay meron tayong parang letter T siya, no? Pero actually, i-fold natin ito na magiging cube siya. Ang tanong na lang, alin sa choices kung saan itong given na figure na ito na mayroong circle, square, dalawang square na maliit at tatlong parang tuldok na lang siya na kapag i-fold ay meron yan sa choices. Paano ba sagutan kapag ganito? So remember, itong cube na ito, halimbawa na lang, itong dalawang maliliit na square na ito, yung mga sides niya or pababa ba ng mga sides niya dito, ay itong apat. Okay? Yung apat na ito. In other words, kapag magiging cube na siya ba, halimbawa ito magiging cube na siya. So, kung halimbawa ito yung merong dalawang maliliit na square, yung palibot nito, yan yung apat. At ito yung nakapalibot dyan. So, ngayon, ang gagawin natin dito para mas madali natin siyang sagutan, ay mag-eliminate tayo. Sa choice letter A na involved dito, yung dalawang maliliit na square. So, dito tayo mag-focus sa may dalawang maliliit na square. Yung palibot niya or yung katabi niya, circle. Merong dalawang empty dito at tatlong parang tuldok na siya. Hindi siya pwedeng matabi dito sa square. Therefore, eliminate na natin si choice letter A. Dito naman tayo sa choice letter B. Maganda kasi yung mag-eliminate tayo. Meron tayong circle. Meron din tayong magkatabi bali si circle at saka si tatlong dot na yan. O parang tuldok or maliliit na circle. Ang tanong, posible kayang magkatabi yung dalawa na yan? So, titingnan nyo yung circle. So, yung pinaka-surrounding sa circle ay itong empty, yung dalawang empty magkabilang sides, yan siya. Tapos, yung dalawang square na yan. Pero, yung nasa baba, itong tatlong tuldok na yan, kung ito, yung nasa taas, kunwari ha, kasi ang nandito nasa gilid man siya. Isipin lang natin, kung nasa taas yan siya, yung isa ay nasa baba. Hindi yan sila pwedeng magkatabi. Hindi yan pwedeng itabi. So therefore, eliminate na natin ito. I hope na gets nyo yun. Ulitin natin. Kapag halimbawa ito yung nasa taas, so magkasunod itong tatlo, yung side niya ay itong dalawang square at yung pangatlo, yan yung nasa bottom bali. So, example yung kanina, di ba? Itong kanina. So, ito yung mga katabi niya, yan yung nasa sides niya, yung nasa from upper galing sa taas, dito sa taas, yung pinakababa niya or yung base ay itong pangatlo. Yung pangatlo ba na 1, 2. Okay? Pangalawa. Pangalawa pala. Okay. So, eliminate na natin si choice letter B. Now, dito tayo sa letter C. Bali, imagine natin na i-fold natin yung given. Si choice letter C, pariho lang yan sa choice letter B. Pariho lang yan siya. Na bali, tinabi natin na hindi nga pwedeng magkatabi. Eliminate na natin ito. So ngayon, elimination will increase our chance of getting the correct answer. Isa na lang natitira. So therefore, ito na yung sagot. So anyway, explain natin kung paanong letter D naman yung sagot maliban sa elimination. So kung meron tayong square dyan, focus tayo doon sa ka-alternate niya ba? I-alternate natin. Kasi, kung yan ay square, ibig sabihin yung ka-alternate niya, either ito yung nasa taas, ito magka-opposite kasi sila.
So, dapat magka-opposite. Kung magka-opposite sila, itong katabi niya na tatlong circle or lahat ng mga katabi dyan sa dalawang square na maliit, ayan din yung katabi ni square na malaki, yung shaded na square natin. In other words, ang ibig kong sabihin na magkatabi na sa gilid niya ba? So, therefore, ang tamang sagot ay si letter D. Kasi kung halimbawa ito yung nasa side, yung nasa gilid niya, katulad dito ba? Kasi nasa side siya. Yung nasa gilid niya, which is nasa top naman, ay itong tatlong tuldok na ito. So, therefore, letter D ang tamang sagot. Now, I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Bali, ang gagawin nyo na lang, i-imagine nyo na mag-fold-fold kayo dito. Anyway, thank you and God bless.